mismong sinisira na from inside ng mga Makabayan Bloc ang integrity at saka ang system ng intelligence community and security community ng PNP at Armed Forces. So sirang-sira na from inside. The Armed Forces of the Philippines and PNP should consider HOR already a terrorist organization as far as Quadcom is concerned. Tsaka it appears na nakita mo ba yung Sir Jun, yung tinawanan nila yung pag-contempt kay Colonel Grijaldo? Yung parang pinasa yung corona, yung si Congresswoman Zamora ang nag-move to contempt, tapos inasahan daw, sabi ni Kong Barbers na yung inasahan niya ang magpapakontempt si Congressman Paduano. Nagtawanan sila doon. Daming talagang inulan yun ng bash sa social media. At ang PNP, tila tahimik ngayon dahil aktibong opisyal itong si Colonel Grijaldo. Yun ang pinaka masamang imahe ng Quadcom na ginawa nilang circus yung entire Philippine country into a political circus. Tapos yun pang Quadcom na walang alam sa batas. At any given day, ibigyan mo yan ng basic exams ng second year law students na exams about political law, walang papasa dyan. Dahil hindi nila alam yung mga basic rights ng tao eh. Ang alam natin sa Constitution, binigyan ng Constitution ang House of Representatives and Senate to have the power to investigate in aid of legislation. Pero napakalinaw sinabi ng Constitution, they have to give utmost respect to the human rights which is safeguarded and guaranteed by the Constitution. Tapos ito na ngayon, ang House of Representatives na ang nagiging cuddler ng ex-rebel convicted people. Hindi lang ganon, binigyan pa ng power to mock our whole government institution. Tapos ito ngayon, ang pinakasampulan nila, mga ex-rebel, mga ex-general, ang nagko-contempt ng mga general. Opo. At saka yung Makabayan Bloc, Sir Jun, alam naman natin, naunang pinangalanan niya ni former President Duterte na mga kalaban ng bayan. At ngayon, silang maingay sa politika. At mukhang silang nagdidikta o nagkukumpas sa mga ganap sa mababang kapulungan dahil meron silang ginawa, nagre-react na lang yung Kongreso. Yes, yun ang dapat maintindihan ng armed forces natin sa PNP na ang HOR technically is no longer an organization that serves the interest of the people. They are already guilty of cuddling criminals and rebels, active rebels, who are actively destabilizing the government at this very moment. Yung mga nakukuha ng mga party list na Makabayan o Makabayat ba yan or Kamatayan Bloc are used to finance the armed struggle against the government. Dapat makita yan ng mga general natin sa PNP dahil sila lang ang pinagsasabong. Imaginein mo, binubuli ka ng Makabayan Bloc na mga kadre ng NPA. Tapos parang general ka, kaya nga tinatawag ka general because you are high ranking. Tapos pinapakita ng mga Makabayan Bloc na pinapahiya nila o ipapakulong ka lang na kalaban mo. Kalaban natin to si Paduano, kalaban natin yan si Labrosas, kalaban natin yan si Acting Chair Representative sino ba yan? Castro. Very active yan. Alam ng buong Pilipinas yan. Lahat ng generation from 1980s until 90s na alam natin na yung mga intricate front organization na one way or another, connected yan. Tapos, walang ginawa ang mga PNP natin. Sir, kayo ang binigyan ng may mga armas kayo, may mga intel funds kayo. Ang ginawa ng kalaban ng mga rebelde na nasa HOR, hinahalongkat nila paano ginamit ni Vice President how to counter intel yung mga ginagawa ng mga rebelde. Tapos yun ang hinahalongkat. Kumbaga, mismong sinisira na from inside ng mga Makabayan Bloc ang integrity at saka ang system ng intelligence community and security community ng PNP at Armed Forces.
So sirang-sira na from inside. The Armed Forces of the Philippines and PNP should consider HOR already a terrorist organization as far as Quadcom is concerned. Kasi they are not functioning in aid of legislation. They are functioning as counterintelligence kung paano ginamit ang intelligence fund ng gobyerno to suppress a rebellion. Opo, at ikaw po ba'y naniniwala, Sir June, na ang tanging lugar na hindi pa nakakapagdeklara ng insurgent-free ay ang Kongreso? Yes, totoo yan. Kasi, in fact, may narinig ako, this is hearsay of course, but by the deeds of the House of Representatives, parang si Juma Sison is already inside the House of Representatives. Wala na si Juma Sison eh. Pero I heard some news that needs to be verified that there is already a secret coronation na nasa ang successor ni Juma Sison ay nasa HOR na. Dapat alamin ng ating mga pulis yan. Kasi how can you allow a ex-rebel and known makabayan blocks na mga congressmen to humiliate, bully, and imprison generals who are serving their country? There's only one way. If a person can willingly imprison or humiliate a general, there is a chance of 95% that's an enemy. Kalaban yan. So wala na po sa bukid ang kalaban natin. Ang kalaban natin nasa gobyerno na. At alam ng buong mundo yan. So our uniform men should be very worried. Hindi lang dapat tingnan nila na trabaho lang dahil ang buong bansang Pilipinas, ang kinabukasan ng mga anak natin at mga apo natin nakasalalay sa kanila. Ang mga tao naghihintay lang sa ating mga general, nakikilos at papalag dahil ang naghari sa atin ngayon, lalo na sa HOR, ay ang mga rebelde at ang mga ex-rebelde.